Kasama ko po ang UP Los Baños dito na nag-research po. Ginawa po namin 6 na buwan. 1 taong research po ito 6 na buwan na tinikman nila sa UP Los Baños kasi every 2 months nagdadala po ako. Replication 1, replication 2, replication 3. Hanggang nakita nila ito yung pinakamaganda na proseso. So, alam na po natin yan. Sabi ko na kanina. Yan po. Ako rin po yung nagpauso na ang itlog maalat hindi na po kukulayan. Kasi ang kulay po na red, parang babae yan kasi pag nakalipstick ng red, attracted kayo, di ba? Kaya maraming naglilipstick ng red, no? Attracted. Tayo din, yan yung definition, defining a fresh egg from a salted egg pag nakaday. Na-use na tayo na pag, itlog na pula yan. Pero would you believe na nung re-research ko, yung pinagdaday po natin, mayroon po siyang lead content. Hindi po siya food grade. Kaya nga, sabi ko, ang i-research ko po, wala na pong kulay. Ito siya. So, yan po rin yung composition. Ni-research din po natin, pinanalyze ko po, ilan po yung duck egg, yung balot, yung penoy, yung salted egg, saka century egg. Pagkakain po ako kayo niyan, nandyan na po yung na-research po na different composition. At makikita po ninyo na mas mataas po ang calcium, saka phosphorus, saka retinol. Yung tatlong po yan, calcium, phosphorus, retinol, pag kumakain po kayo ng balut. Yan po yung balut. Yung penoy naman, ito yung nilalagay din po yan sa hatchery, tapos hindi na ginagawang itlog maalat yan. Binoboil na nila, ito yung binibili po tayong balut, Pinoy. Namatay na yung similya nun, tapos binoboil, para hindi po siya masisira. Kasi siyempre, may mga salted eggs po, mataas din po ang kanyang phosphorus, pero may kanya-kanya silang advantages, Makikita po ninyong duck egg 13.8% protein, Yung Pinoy 13.6, salted egg and then century egg. Yan po. Ascorbic acid po, ang may vitamin sila na konti is balut. So, yun po yung different nutritional composition pagkakain po tayo. From karne sa itlog. Then yung byproduct. And, alam nyo ba yung mga Pilipino abroad, mataas po ang demand ng salted egg saka balut, lalo sa Middle East. Ito yung technology po. Yung clay po, sinangag po natin na 1 oras. Kailangan po natin isangag, pero bago natin po isangag, kailangan pong na-pulverize. Kasi kung hindi na-pulverize, mahirap isangag. Hindi nakakapenetrate po yung init doon. Tingnan nyo po yung ginawa po natin, wala na pong kulay. Okay? Ano yung procedure? Yan yung 250 duck eggs. Washing the eggs with soap and water. Ito yung innovation po natin. Ang itlog maalat nun, hindi nila hinuhugasan. Napuntahan ko sa Calamba, Laguna, nagsusupply ng duck eggs, salted duck eggs sa Chowking. Sabi niya, ma'am, bakit nabubulok itong itlog ko within 2 weeks? Kinukomplain nila. Incidentally, doon nagthesis yung anak ko, nag-aral sa UP. Ducks din ang thesis ng anak ko, nung BS niya. So, napunta ako doon, nag-advise ako. Tinignan ko yung kanila kasi 30,000 ducks. Ilang itlog yon, ginagawa nilang itlog maalat lahat yon. So, ang gawa nilang itlog maalat, ganito kalaki na building. So, ganyan yan, may partition yan na simento. Nung tinignan ko, hindi pala na hinuhugasan yung itlog. Sabi ko, kailangan nyo nang hugasan yung itlog ng with Joy, antibacterial soap. Kasi pag hinugasan natin, yung mga dumi doon, yung mga tae doon, maaalis. Okay. So, yun po yung isang number 1 kailangan,
hugasan po natin para maalis yung dumi. Okay. Yan. Next, i-candle natin yung eggs. Bakit pa natin kailangan i-candle? Di ba? Tignan natin po kung may hair crack. Ikakandal po natin kasi kung may hair crack, huwag na natin susult, malulugi po tayo kasi during the salting process, ang mangyayari yan, mabreak. Pag na-break yon, nabitak yan, makokontaminate yung mga ibang eggs doon. Alam niyo po, ang eggs is high in protein. Kung mataas ang protina, lapitin siya ng bacteria. Diba? Doon mamumugat yung mga bacteria. Pag na-break yung egg doon, during the process, maraming bacteria po doon sa loob. At ang ginagawa nila doon, pagka process nila, nire-recycle uli na nila yung putik sa kaasin. Dapat hindi na po pwedeng i-recycle. Kasi pag i-recycle po natin, pag may breakage po doon, iko-contaminate niya yung isang batch. So, yun po isa yung procedure natin sa kwan. Yung candle eggs, medyo mabusisi yan, pero makikita nyo lang yung hair crack pag kinakandal po yung itlog. Hair crack yung purpose po natin. Pero kung alam niyo na mataas ang calcium content, nagpapakain po kayo ng suso, kahit hindi na po natin ikakandal. Just to make it sure na walang hair crack. Okay, pulverize and heat the clay. Yung clay po na gagamitin po natin. Saan tayo kukuha ng clay? Usually, kumukuha kami ng clay doon sa nuno sa punso. O yung kwan, yung talagang kwan. Pero, dapat natin i-strain. Kasi hindi pwedeng nandoon yung may mga kwan doon makikita nyo anay. Okay. Pag nalagay yung anay at kwan, masisira yung itlog maalat. Naging kwan namin yon. Bakit kayo nabaho? Kasi hindi namin na-strain. I-strain po natin, dapat lupa lang talaga. Pero kung wala kayong nuno sa punso, pwede naman kayong pumunta sa isang area na talagang clay type yung soil nila. Hindi nyo na kailangan ng nuno sa punso. No? Yun pong clay type talaga. Okay. Yun. So, mix clay with salt and cold boiled water. Pati yung water po nilalagay po natin, binoil pa namin yun. Kasi di ba hinit natin yung clay, binoil pa namin yung water. No, hindi po yung mineral water nilalagay ninyo, mas maganda yung i-boil niyo yung water, tapos ipalamig ninyo, tapos i-mix niyo sa clay with salt. And then, coat eggs individually. Isa-isa niyong i-coat yung eggs. Kaya medyo may kamahalan, kaya nga ang benta nila ng itlog maalat, 15 pesos isa. Kasi laborious po. Yon. And, yon, arrange the eggs in containers and cure for 20 days. Okay. Kung medyo gusto yung tumagal pa, lalo kung for export, pwede namang 21 days. Pero ngayon, magagawa po ako ng isang variant ng salted eggs, na salted eggs light. Ito kasi salted eggs na mataas ang salt niya. Yung salted eggs light, yung pwedeng kainin lang for within 3 days or 5 days. Kasi yung mga tao ngayon, marami ng sakit na kidney, hypertension na ayaw nila ng maalat. So ngayon, pwede tayong gumawa ng salted eggs light. Diba mayroon tayong tinatawag na Emperador light? Yon. Ngayon, magkakaroon tayo ng salted eggs light. Meaning, ang salt niya, konti lang. Oh, para, kwan. Ito po yon. Wash eggs after curing. Hugasan uli natin. Take note, pag naghugas po kayo ng itlog ngayon, na isosalt ninyo, kailangan, isalt nyo na ngayon. Marami kaming lessons learned. Nag-salt kami ng 500 eggs. Hinugasan namin yon. Sabi na, pagod na tayo, bukas natin isalt. Hindi pala pwede. Kasi pag hinugasan mo na yung egg, nabawasan na yung cuticle. Nag-absorb na yung bacteria. Kasi inalis mo na yung coat niya May coat yun Inalis mo na. Kung na yun, pag kinabukasan mo pa siya isusalt, masisira na. So, kailangan, maghugas lang kayo ng itlog na kaya nyong gawing maalat. Kung 250 lang, the following day, 250 ulit.
Sabi ko nga, no rush. No. Kailangan talaga, ikon natin. And then, yan na po. Boil eggs for 4 hours, medyo may katagalan. Nag-boil ako ng 1 oras, parang boiled egg lang siya. Nag-boil ako ng 2 oras, pareho din lang. Nag-boil ako ng 3 hours, wala pa ring oil. Kaya boil it for 4 hours. Yun po yung isang sekreto. Kaya lang, mataas din ang fuel cost. Okay. Kaya yung may ibang nag-iitlog maalat, ginagamit nila rice hulls. Unti-unti, rice hulls po siya. O kahoy. Kasi kung LPG gas yan, mahal. Okay. Yun po yung isang kwan. And then storage room temperature expiration is until 6 weeks. Yun po yung expiration niya hanggang 6 weeks po. Pero pag autoclave clay po, 8 weeks po yun. Ngayon, nagawa po kami ng packaging materials para medyo gumanda-ganda naman. So, doon sa basista, binalot nila ng yung salted eggs, binalot po nila lang corn husk. Yan po yung corn husk. Opo. Si Ma'am Choi, sa basista, ito yung isang livelihood ng mga women. Lahat ng corn husk po doon, ginagawa nilang flowers, baskets, bags. At yan po, inarrange nila yung salted eggs, ginawang parang flower in a basket, pero ang laman po yan salted eggs. Pang-gift po yon. Pero ang benta po nila dyan is 15 pesos, tapos yung bag 100 pesos. Yan po yon. So, ito yung nakita naming sensory characteristics po ng heated clay method. At ito po yung protein content at fat na pinanalyze po namin. Okay. At tignan nyo po, ito yung isang analysis po na ginawa po natin sa Bureau of Soils and Water Management. So, may science behind yung ginawa po natin sa paggawa po ng itlog maalat. Tignan nyo po yung eggshell. Ang dami pong bakterya. Bakit kailangan nating hugasan? Staphylococcus, Bacillus streptococcus, lahat po. Salmonella pati. Kaya nga, kailangan po tayo, pag magbubul po tayo ng eggs na kahit mga chicken eggs, hugasan muna natin. Bago na po, kasi nandun po yung salmonella. Kaya nga, hugasan pa rin natin yung duck eggs. Tingnan nyo po yung eggshell. Yung egg white pa rin sa loob. Meron po siyang Staphylococcus, Bacillus streptococcus. Nung heated clay po, nabawasan na po. Hinit ko po yung clay, pinanalyze ko po. Nabawasan na po yung kwan. Yung water, mayroon pa rin. And then, nandiyan na po heated clay, salt and water. Pero tignan nyo, nabawasan na po yung bacteria. So, ito po yung sinasabi ko po sa inyo, yung science behind yung gagawin po natin. Kailangan, pag quality salted eggs, fresh, nahugasan po natin, tapos ipa-follow po natin yung procedure. Kasi sabi nga po, wala pong shortcut to success. Yan po yung cost and return analysis po natin. Ilan yung kikitain natin pag gumawa ng itlog maalat. Pag sakali bibili po tayo ng itlog, kikita po tayo ng 2 pesos per egg pag 11. Pero pag ibebenta po natin ng 12, kikita po tayo ng 3 pesos per egg. So, yung iba, pag in-improve nilang packaging, binibenta po nilang 15 pesos per egg. Yun po yung kwan po natin. So, nandyan na po yung kwan. Byproducts po, ginagawa yung yolk oil. Ito yung alkalized egg. Noon, pag kumakain po kayo sa Chowking, mayroon silang nilalagay na century egg. Hindi ko na po ni-research ito kasi yung century egg, may lead content po yun. Itim eh. So, hindi po siya, may health hazards. No? Pero masarap ang century egg. Salted yolk, salted eggs and balut. Nandyan yung dalawa, yung salted eggs and balut, may kulay, yung iba walang kulay.
Yan po yung mga recipes of balut, and fresh duck egg, pwede palang adobo ang balut, pwedeng ice cream, yan. Yan ang mga duck egg, leche plan. Pinakamasarap na leche plan ang itlog ng itik. Yung mga first class restaurants, yung mga 5-star hotel, yung mga chef nila, hinahanap nilang gagawin na leche plan from duck eggs. Very, po siya. Ito yung duck meat culinary arts. Mayroong fresh dried duck, duck meat patty, duck meat balls. Ito yung dried duck meat, smoked duck, and salted boiled duck. Ito yung pinaupong itik. Ito yung salted boiled duck. So, thank you very much. Sino po yan? O, yun. Alam na lang po natin, di ba? Alam niyo po, ang ganda ng sinabi ni Albert Einstein. Imagination is important than knowledge. So, we have to imagine, tignan natin ano pa yung pwedeng gawin sa duck industry para umunlad ang duck industry. Kayo pong nandito, I will count you out now na tayo po yung magkakaroon ng Duck Raisers Association in the Philippines. Dapat membro po tayo doon, no? Para, magkakaroon pa tayo ng malaliman at masaganang pagkuhan. But then I will end you with this. In Proverbs 11:25, the one who blesses others is abundantly blessed, and those who help others are helped. So maraming salamat po, brothers and sisters, mga kababayan, mga kaibigan, kapatid kami, kapamilya. I hope I have shared you a little wisdom na ibinigay po ng Diyos yun. Hindi po nanggaling sa akin yon. To God be all the glory. Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. God bless us always. Thank you, Ma'am Datuin. So, we move forward to our question and answer. So, sino po yung may mga katanungan regarding presentation? So, Ma'am? Hello. Magandang hapon po, Ma'am. Magandang hapon po. Salamat po sa information po ninyo. Very interesting po. Na-mention po ninyo ito po sa crude protein, no? Needed by the layers, no? Wala ba tayong substitute diyan? Kasi kumbaga ang pinakamura po ay yung mga kuhol. Since nawala na yung kuhol, ay wala na rin din nag-alaga, di ba, sa Laguna. Ngayon, ang sa akin is, wala ba tayong pwedeng ipalit diyan? Kasi katulad sa tao, ang tao, meron tayong tinatawag na substitute na protein. It doesn't have to be animal meat. We can have soya, di ba? Or legumes. Have you found out, like, are there substitutes in a natural way that we can give sa mga ating itik o kaya pato? Mayroon po, ma'am. Tama po kayo. So, parang tao din yan, ano? Kung hindi tayo po pwede sa karne, pwede po tayo sa tofu, pwede po sa soya milk, something like that. Sa itik po, so far, ang isang source ng protein na nilalagay po natin sa feeds is soybeans. Naglalagay po tayo ng soybeans, copra meal, part pa rin yan. And even rice bran, may protein din po yung rice bran, konti lang. Corn, may protein din po yan, 8%. Rice bran is 12%. Pero ang pinakamataas po is soya is 44%. Ipil-ipil leaf meals, lahat po ng leaf meals po na ligombre, mataas po ang protina. So, yun po yung pwede po natin i-substitute. Kaya lang, ang taas po kasi ng requirement ng duck layer pellets. 19% po ang kailangan para magiging productive po sila. Kaya ngayon, yung mga feed mills po, gumagawa po sila ng duck layer pellets. Ayaw ko namang mag-promote na kung anong brand. Marami pong brand na available po dyan na ginagamit po ng mga raisers po natin. Nakagamit din po ako ng mga iba-ibang brand din na na-research ko po. Pero nakita ko po sa research ko po na kahit nagpapakain po ako ng pure duck layer pellets, paganda rin po, nagbibigay po rin po tayo ng kohol. Ang ganda po ng kulay ng itlog po ng itik na may golden snail.
Kaya lang po ngayon, wala na nga pong golden snail. Pwede po tayong mag-substitute po ng ipil-ipil leaf meal. Yung na-mention ko po kanina, tricanthera. Yung Madre de Agua po, ma'am. Pwede po. Number 1 po yun na substitute po ng protein. Follow up lang po, no? Ma'am? Yung sa sinabi niyo yung mga substitute, no po, no? So, is there a possibility or have you done it na i-ferment ho para tumaas naman ng kanyang nutrients? Opo, so far, Hindi pa rin umabot. hindi pa rin umabot. Kailangan pa rin gumamit po tayo ng fish meal. Kasi yung fish meal po, imported po yung fish meal, nagagaling pa ng Peru, no? Although may maroon tayong local fish meal, hindi pa rin kayang umabot. Pero, yung mga itik po natin, ma'am, na nakapagala, like sa Cagayan, halos nakapagala yan, Region 2. Ang kinakain lang po nila is suso, duckweeds, grasses, earthworms, insects. Grabe ang itlog nila. No? Yung mga nakapagala po, na natural protein sources and feed sources, pwede po. Pero, yung nag-research po ako ng 36 kinds of feeds. 12 nung starter, na tinignan ko yung energy and protein requirements, 12 nung grower, 12 formulation ang ginamit ko po sa layer. At nakita po ko doon sa 12 ratio na ginamit ko po, ang requirement po ng ducks pala, mataas ang energy requirement po niya, 2,900 metabolizable energy at 19% crude protein. Pero pag bata pa, 2,700 metabolizable energy and 18% crude protein. Pero pag grower po, nagpakain ako ng 13, 14, 15, 16 non-significant effect. Meaning, kahit magpakain ka lang ng 13, pwede na. So sabi ko, ay ito na yung pwede nating sabihin sa mga farmers na huwag na papakain ng 16%, tataas pa yung cost of production nila. Pagpakain ka lang ng darak na 13%, magdagdag ka ng konting tricanthera na fermented sa molasses, maglagay ka ng konting limestone, konting asin, pwede na po yun. So, yung purpose natin is to reduce natin yung one-top cost of feeds kung pwede po tayo makagawa ng 600 pesos to 700 pesos per bag sa grower feeds. Mas maganda po yun. Kasi, ang isang tinataguyod po ng Department of Agriculture, mapahalaman, mapahayop, ito yung tinatawag po nating cost-reducing technologies. And then, yield boosting. Kumbaga, nire-reduce po natin yung input, pero pwede nating maiangat pa rin yung output per unit ng farmers po natin. So, yun po yung nakita po natin, ma'am. And hopefully, alam niyo po, ma'am, sa totoo lang, talagang kokonti pa rin ang research na nagagawa po sa ducks. So far, talagang pinilit po ako ng DOST na mag-PhD sa Animal Science, Animal Nutrition sa ducks. Kasi, ang in-establish ko po, yung research ko is nutrient requirements of Philippine mallard ducks of different physiological stages. Isang taon ko pong research po yan, na sinishare ko po sa inyo, na ito po yung research na ito, ay ito pala yung kailangan. Hindi na po natin mag-eksperimento, makakamura pala tayo. Pero, nakita ko po, ma'am, na pag ducks pala, binawasan mo yung protein content niya, babawasan din niya yung kanyang egg production. Parang mais din po yan. Na-research natin po sa mais na the higher nagbibigay ka ng N content, yung abono, tumataas din po yung yield up to 10 tons. No? Parang doon nakabase ang yield niya. No? Pero ang itik, may research po ako na muntik na akong ihabla ng isang feed company, pero hindi ako naihabla kasi mayroon akong analysis. Inihabla niya ako kasi sabi niya, bakit yung result mo, mas mataas pa yung result mo nagpakain ka ng duck snails kaysa yung pinakain mo ng puro na duck layer pellets. Kasi nagpakain ako ng, say, 100 ducks, nagpakain ako ng 7.5 kilos na duck snails. Kung 2 pesos per kilo lang yun, di mura. Tapos, 7.5 kilos na duck layer pellets. Mas maganda pa yung itlog niya kaysa yung pinakain ko ng pure duck layer pellets. Present ko ito sa isang duck symposium. Pagkatapos ko, kinorner ako ng isang feed company.
na gusto niya akong ihabla. Pero search ko, mayroon akong analysis na sign ng Bureau of Animal Industry. Sabi ko po, sir, alam niyo sa feed tag ninyo, 19% ang tag ninyo, kako. Pero nung pinanalyze ko sa Bureau of Animal Industry, 16%. Nabawasan ng 3%. Yung nasa feed tag is 19, yung nasa analysis is 16. So, nung pinakita ko yung analysis, hindi siya umimik. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba, Iha, kaya ganyan ang nangyayari? Pag bago ang feeds namin, maganda yung quality. Pag tumatagal na yung feeds, binabawasan na namin ang protein content kasi ginagamit namin sa pa-seminar, ginagamit namin sa promotion, ginagamit namin sa mga ganitong kanilang ko. Sabi ko, that's unfair, kako. Kung ano yung nasa tag ninyo, maintain that. And dito, nakita ko ngayon sa research ko, na ang kailangan pala ng DAX, isang taon na research yan. Sa totoo lang, pagka-graduate ko, kinukuha ko ng isang company, a Korean feed company, na mas mataas ang sweldong ibinibigay sa akin kaysa sa Department of Agriculture. Pagka-graduate ko ng PhD, ang sweldo ko 18,000. Yung company, binibigyan ako ng 25,000. Part-time lang yon. Kung lilipat daw din ako doon, magiging Vice President for Research and Development ako, magiging 54,000 ang sweldo ko. Nung ibinigay sa akin yung kontrata, na hindi ko masikmura, nasa kontrata, na lahat ng nalalaman ko sa DAX, gagawa ko ng flyer, gagawin ako ng technology, para sa kanila, hindi pa sa mamayang Pilipino. Sabi ko, hindi, pinag-aaral ako ng Pilipino, isi-share ko ito sa kapwa ko Pilipino, sa mga farmers, sa mga mahihirap, kasi yun ang purpose, kaya pinag-aaral po ako. So, ayaw mo yumaman, hindi. Kasi, lahat naman tayo gustong yumaman, di ba? Pero dalawang klaseng kayamanan ang nasa dapat nating kayamanan sa pagkakagawang gawa. Ito yung pinagpapala ng Panginoong Diyos. And then yung isa, yung psychological income. Pag nakatulong ka at yumaman yung tulungan mo, parang mayaman ka na rin. Di ho ba? Pag yumaman kayo dito at naging milyonaryo kayo, di parang milyonaryo na rin ako. Kagaya nung tumawag sa akin, si Joy Leon, sa Iloilo City. Sabi niya, dahil sa technology niyo na internet ko, kaya nga hinanap yung cellphone ko, tumawag siya after 1 year. Gusto kong magpasalamat, ma'am, kasi nagsusupply ako ng quality salted egg sa 8 malls, Robinson and SM Malls. Alam niyo, tuwang-tuwa ako, kasi kahit pa paano, yumaman na siya, at least nagpasalamat po siya. Natutuwa kasi ako, at least, nakakatulong po tayo sa mga ibang tao. At least, nakakatulong din siya kasi sabi niya, marami na akong in-employ. Meron akong 10 na nagpa-process ng salted eggs para ma-meet nila yung demand. And they're selling 1,000 eggs, salted eggs a day. Kaya pinapupunta ako ng Iloilo para mag-lecture kung paano ang mag-raise ng ducks at mag-raise po ng quality salted eggs, ma'am. So, yun po. Ito yung isang opportunity talagang wala po kayo siya. Marami pong nangangailangan po ng itlog. Ngayon, papakopya ko po yung lecture ko po sa inyo. Makikita nyo po yung nutritional attributes ng karne ng itik, karne ng pato, itlog. Makikita nyo po na talagang mas mataas po sa sustansya. Thank you po, ma'am. Isa pa po. Isa pa. Sandali lang po, isa lang po. Para lubos-lubusin ko na po. Ma'am, kasi talaga, kumbaga, pag-aalaga na pato at saka itik is possible lang sa probinsya kasi nga yung stress level nila ay napakataas, no? Kasi ako naniniwala din sa sinabi niyo na yung fresh egg, no, na fertilized, so ay good for the health. But which I have difficulty, no, finding it, no? Mabili ko lang kahit sa anong market, no, dito lang sa Quezon City, ay napaka-imposible po. Hindi ko alam kung meron sa inyo nakakaalam na nagbebenta ng fresh egg, no? Hindi manok, ha? Kundi doon sa pato o sa itik kasi talagang wala akong makita. Yun lang po. Pero I do believe that the fertilized
egg, no, is very healthy. Kailangan kainin siya ng fresh. Opo, opo. Tama po yun. Kaya yun ang mga sinasabi rin ng mga doctors po. Thank you po ba for that information? Okay, sir. Other question? Thank you po, Ma'am Jovita. Nagpapasalamat din po kasi kayo po yung tamang tao na nakausap ko talaga. Yun yung hinihintay ko po eh. Kasi po, plano ko po mag-start ngayon ng pag-iitik po talaga. So, medyo madaming kaba. Tapos yung mga narinig ko po sa inyo, yung sabi nyong shortcut, medyo shortcut po ako eh. Pero ang mapangahawaan ko naman daw, medyo maganda naman yung reputasyon ng kukunan ko ng ready-to-lay na ducks. Ang pinaka-ano ko lang po sana ngayon, yung concern ko is yung po bang inoculant, tama ho ba talagang gamitin yon na panghalili dun sa suso? Kasi medyo worried po ako dun sa suso kasi hindi po consistent yung supply ng suso sa Victoria eh. So kung halimbawa po na nagpapaitlog na po ako, tapos darating yung oras na bawal magkahig, sasabihin ng LLDA, bawal maggalaw dito kasi ganon, ganire. Eh di mawawalan po ng suso. Eh, based po doon sa mga taong nakakausap ko doon, nung panahon na nahirapan sila sa supply ng suso, umurong lahat po yung itlog nila doon sa mga mag-iitek. So marami po nalugi. Kaya doon sa mga natanong ko naman po, nagpunta ako ng San Ildefonso, gumagamit po sila ng inoculant na available na inihahalo sa tubig. Kaya gusto ko po malaman sa inyo kung yung po ba talagang maayos gamitin yung mga ganon. So far, hindi ako makasagot ng tuwiran doon kasi yung inoculant hindi pa po naging parte ng research ko po. Ang nai-share ko po yung fermentation na pag nag-ferment po kayo ng banana trunks, even yung water lily, even yung tricanthera na ferment nyo po yon at naglagay po kayo ng molasses, ito yung fermented po na after 10 days po, pag nilagay lang po sa darak, mataas po ang nutrient content po yon. Kasi nagawa na po namin sa mga manok eh. Meron po kaming kwan ngayon, may ginagawa ko pong development program na research ngayon. Ang tawag po doon, may present ko po dito siguro pag matanggap po sa DEBAR, IFED Project, Innovative Family Enterprise Development through Improved Egg Chicken Production. Pero ginagamit po namin doon is colored chickens. Kasi kwan po, para sa mga kababaihan po. And then lahat po sila naniniwala na yung fermented po, yung ferment po natin, iba yung rice bran. Alam niyo ho ba sa Korea, kung mag-internet po kayo, lahat po ng mga kinakain nila yung kimchi. Di ba, masustansya yung kimchi. Fermented po yun. At maganda sa health po yun. So lahat ng fermented products, pati yung rice bran, paano natin i-ferment. May research po ako na yung rice bran po, yung ferment ko po na tricanthera, hinahalo ko po doon for 12 hours. Tapos ko po ipinapakain sa manok. Pareho rin sa duction kasi pareho sila ng GI tract. At maganda po yung resulta. Very healthy po yung mga manok na pinakain namin. So yung mga technology na yun ang pinopromote po namin sa mga kababaihan naman. I have 30 times 7, 210 women na nabigyan po namin ng 20 layers. Na yung layers na yon nagbibigay na sila, magre-repayment sila. At isang congressman ang mag-a-adapt yon. Si Congressman Sabillano sa District 1. 11 municipalities sa District 1 ng Ilocos Sur, maglalagay po siya ng IFED project. Pwede naman yung IFED ducks, Innovative Family Enterprise Development through duck egg production, kasi yung IFED is a generic name. Kasi, bakit IFED? Alam niyo ho ba, in the next 10 years, mawawalan na po tayo ng magsasaka. Bakit po family enterprise? To entice the family members to go on farming. Kasi wala na po tayong magsasaka ngayon. Lahat ng mga kabataan ngayon gusto nila IT, walang gusto mag-farming. Sino magpapakain sa atin? Wala na. O diba, kailangan natin ng abogado once a month siguro pag may kaso tayo. Kailangan natin ng doktor once a week kung mayroon tayong hypertension. Pero kailangan natin ng farmers 5 times a day. 5 times a day po tayong kumakain. So pag hindi ko, sabi ko, kailangan ito yung framework na gagawin natin. Family Enterprise Development. Encourage natin
na talagang yung mga anak natin, yung mga kuwan. Like in Japan, alam niyo bang farmers sa Japan, 65 to 70 years old. Kaya marami silang ini-sponsor na kabataan, pumupunta doon, pero sila yung nagiging laborer nila. Russia, wala na ring farmers. So ngayon, later on, yung mga farmers po natin, pwede na rin pupunta sa ibang bansa na magpa-farm ng farm ng ibang bansa. Ganun po tayo kailangan. Ito yung ASAP. ASAP agriculture farming. Kailangan talaga natin mag-produce. Dumadami ang Pilipino pagkain. Ang pinakamaganda talagang negosyo ngayon is pagkain. Kasi everyday kumakain po tayo. Kaya yung fermentation, siguro isi-share namin pati yung analysis. Pakibigay yung email ad ninyo kay Lisa. Opo. Yung mga researches namin dyan, isi-share po namin sa inyo. Yung mga procedure po sana. Pati yung ano, procedure, isi-share po gagawin. namin lahat. Saka interesado po din sa Mother de Agua Opo, po. kasi ganito po yun. Ito yung power of sharing. Parang seed yan. Let the seed be dormant, nandiyan lang yan, di ba? Pero tingnan yung isang seed ng palay. Pag tinanim yun, ilang panicles, ilang seeds ang naiproduce niya, marami. So kung yung kaalaman ng tao, hindi natin yan isi-share, pag namatay tayo, patay din yon. So ngayon, is high time na tingnan nyo ngayon kung saan yung maraming mga matatalino na sayang yung talino nila pag hindi na-share. Nasa sementeryo. Dumaan kayo doon, yung mga matatalinong tayo na gayo mag-share, namatay na sila, pero tayo, kahit maliit man o malaki, na isi-share nyo sa kapwa-tao nyo. Pag namatay tayo, buhay pa rin yon, kahit patay na tayo. And yun lang ang gusto ng Panginoong Diyos. Diba? Tama. Be a servant leader, no? Mayaman po tayo sa pagmamahal. Diba? So, isi-share po namin yon kasi taga Department of Agriculture, yun po yung rule ng DA. Nandito po kami na mag-share po yung mga nalalaman po natin. Opo. Tsaka one na lang po, ma'am. Yung aware po ba kayo doon sa yung isa, yung Azola? Ay, opo. Okay din po ba yun? Maganda ang azola. So far, yun ang pinakamataas na protein. In fact, aside from azola, yung duckweed. Pinakamaganda yung duckweed. Madaling din yan na pwede naman yung duckweed na i-ferment, pwedeng ipakain din na fresh. Pero alam niyo ang nakita ko sa Nueva Ecija, yung mga nag-grow ng ducks na binebenta nila na ready to lay down. Opo. Ito yun pala, hindi ko na-share sa inyo, very importante. Dapat ang itik ninyo na ready to lay ducks should weigh 1.3 kilos. 1.3. 1.2 to 1.3 kilos. Alam niyo ba yung mga nagbebenta po ng ready to lay ducks, na sabi niya, ito, bilhin mo nito 180, mura lang ito, 180. 1,000 yan. No? Pag hindi yan tinimbang, alam niyo ba, nung nagganon kami, nagrandom na timbang kami, may 500 grams, may 600, may 800, may 1,000. Tapos sasabihin nung nagbebenta, magpakain ka ng duck layer pellet in 2 weeks time, puputok na yun, mangingitlog na. Just imagine yung pinakain mong duck layer pellets na 1,200 per bag. Hindi talaga itlog yung itik, gagamitin pa niya para lumaki yung katawan niya. Hindi niya gagamitin yan sa pangingitlog. Yun po yung nakita ko, sabi ko, gusto kong i-share ito, i-correct. Kaya nga, no shortcut to success, mas maganda kung titimbang kayo, titimbangin nyo talaga. Hindi yung, sige, ilalagay nyo na sa truck. Opo. Hindi pwede. Yun ang nangyari nung hindi ko pa na-research yan, isang asawa ng general. Siyempre, mayaman. Nag-duck siya, 1,000 heads ng ducks. Pumunta ng Nueva Ecija. Siyempre, wala pa akong tip na ganyan kasi nag-PPHD pa ako nung tinitignan ko pa yung mga ganong kwan. Yun din yung takot ko po ngayon eh. And then ngayon, bumili siya ng 1,000. Nalugi siya. Biro mo yung bili niya noon, 150. Oh. And then pinakain niya ng duck layer pellets. Ilan yung kakainin yung 1,000 ducks at 150 grams per head per day. Ang 100 ducks kasi, 1,000 is 3 bags yata, 150 kilos. 3 bags yun. 3 bags times 30 bags a day. That is 30,000 a day. Hindi nang itlog yung ducks niya. Kasi nung tinimbang ko, pumunta ako, ay ito kasi yung research ko, nagtitimbang ako weekly, every week. Namomonitor ko, ito pala yung dapat na timbang pagka 1 week, 2 weeks, 3 weeks. So nakita ko,
Pag 22 weeks, 24 weeks, dapat 1.2, 1.4. Pag bumili kayo ng less than 1 kilo, wala yon. Meaning, hindi po sila napalaki ng maganda. Ang sekreto po ng pag-iitik, kung paano mo pa napalaki yung itik mo from day old up to mangitlog. Kasi yun ang baon niya eh. Paano siya makakangitlog ng persistent laying kung hindi maganda yung pangangatawan niya? Kung 1 kilo lang, wala. Kaya yun po yung na-forgot po na i-share sa inyo na pag magre-raise po kayo ng DAX, dapat i-weigh po ninyo. May weigh po yun. Dapat at 24 weeks, 1.2 to 1.3. Hindi naman po pwedeng lalampas doon kasi mataba na, magiging mature na. Hindi na po mangingitlog. Tapos, ito pala, kailangan pala yung DAX, hindi mawawala yung lalaki. Kasi one time nag-lecture ako, chinek din ako. Para makatipid kayo, alisin nyo yung lalaki pagka itlog maalat lang. Yun pala, kailangan talaga yung lalaki kasi to produce a fertilized egg, nagagawin mong salted eggs, para mataas ang kulin, mataas din ang unsaturated fatty acid. Yun pala, kailangan din yon kasi nangingitlog, nai-entice na mangitlog yung babae pag may lalaki. Opo, katuwang nila yung lalaki. Once na, maligaya sila. Happy layer sila pag may lalaki. Totoo po yun. O malungkot sila pa po ng lalaki. Pero ibig sabihin, ma'am, yung sabi nyo kayo na ililipat po, after 3 months, yung para magkapatid na lang ang turingan, ililipat mo doon sa another cage. Opo. Hindi po sila nabubulabog nun. Hindi naman. Kasi ang ginawa ko po is hanger type eh. Opo. Tapos every quadra, parang mga 10 by 12 feet po yung sukat eh. 100 pong babae laman. 10 yung lalaki po. Yun ang plano ko doon. Ngayon, inisip ko po, ibig sabihin yung 10 lalaki, ililipat ko po doon sa kabila. Kapag ka... Opo. Or kaya, pwede yung spiking. May tinatawag tayong words na spiking. Yung spiking, kunwari may 100 kayong ducks na lalaki na ginagamit nyo na doon sa flat. Dapat meron kayong 100 male din na inalagaan sa kabila na hindi po nakahalo. Na just in case, pagkakuha na yan, kasi gusto nyo balot, mataas ang balot eh. Diba? Mas mataas ang balot kaysa salted eggs. Opo. Mas mataas ang kita sa balot kaysa salted eggs eh. Maproseso yung salted eggs. So ngayon, ipahinga nyo muna yung lalaki doon sa kwan, alisin nyo, ibigay nyo yung 100 doon. Habang ma-rejuvenate yung katawan ng lalaking 100. Para mataas ang fertility, 90%, 95%. Medyo na ano po ko doon, sabi nyo ilipat eh. Pwede rin ilipat din. Sabi ko, dalawang option yon. Dalawang option. Pwede rin ilipat. Nananawa kasi ma'am eh. Totoo yun. Paglilipat, kasi nakita ko yun sa research ko eh. Bumaba yung nag-dive. Kasi ang research ko, 10 birds per replicate, isang lalaki eh. Nakita ko, bakit pababa na? Yan pala, walang aggressiveness. Totoo yun, parang So ibig sabihin ma'am, pag nilipat po, magiging aggressive uli yan. magiging aggressive. Siyempre, iba na yung magpapaganda yung mga babae kasi may bagong barako. Di ba ganun yun? Oo. Parang physiological din niya sa tao din yan. So, take it into consideration na ganun yun. So, nakita ko na, yun ang mga tip na wala naman sa aklat yun. Pag kin-observer ka, ganito pala siya. Opo, sir. Obserbahan ko din po yun. Opo, sir. Salamat po. Ano, ibigay niyo kay Lisa, yung kasama ko, yung email admin niyo para email namin yung mga researchers namin. Ibigay din namin yung cellphone number ni Sir Ricky. Kasi itong si Sir Ricky, ito yung taong 25 years siya, nalugi siya ng 2 million o 3 million, something like that. Pero bumangon siya. Lahat ng mga pagkakamila niya, na-correct niya. Lahat ng mga magagandang nakita niya, sinishare niya. And Okay. I'm so blessed. Yeah. About 2 more questions na lang po tayo. So, ma'am. Yes. Hello po, good afternoon. Ang isa po sa napansin po namin since nung nag-alaga po kami ng Peking duck is nag-build up po yung mga flies. So, ayoko naman po mag-spray ng parang chemical or ano, syempre dahil ano po yun, maapektuhan din po yung alaga namin. So, ang tanong ko, meron po bang organic way or natural way na pwede po naming makontrol yung flies na hindi po, or kung ano yung pakain po, lalo na po pag suso or yung mga fish, may fish meal daw po sa duck layer na nakakos daw po na yung amoy na nakaka-attract ng fly. So,
nagre-research po ako lagi, pero wala po akong makita sa ano kung paano makontrol po talaga. Pero yun po talaga yung number one na concern namin dun sa farm. Yun po, thank you. Okay. Saan po yung farm niyo, ma'am? Sa San Rafael, Bulacan po. Okay, San Rafael, Bulacan. Nakapunta na rin ako doon. So you're raising Peking ducks po? Okay. Base sa natural po namin, pwede kayo mag-ferment ng banana trunks. Di ba yung banana, yung trunks ng saging ng banana? Yun, yung pinuputol-putol. I-chop-chop po natin yon, i-ferment po natin yon, ilagay natin sa jar, clay jar, hanggang 2 weeks o 3 weeks, maglagay po tayo ng molasses doon. Okay. Pag na-ferment na po yon, kukunin yung sabaw niya, pero the longer the better. And then yun ngayon, yun ang pang-spray ninyo para mawawala na po yung amoy, mawawala na rin po yung langaw at the same time. Pero kung marami pa rin yung langaw, kasi dumarami yung langaw pag basa. Pag basang-basa, dumarami yung langaw. Nag-breed kasi yung nangingitlog sila doon. Okay. Tapos isa pa, pag nagpapakain kayo ng golden snakes, yun ang pinupuntahan ng kuwan. Pag nagpapakain kayo ng fish meal, yun din. Kaya maraming langaw. Pero yung langaw, source of protein yun. Kaya yung mga itik, kinakain nga yung langaw. Now, did you observe? Yung source of protein yun. Yun ang tinatawag nating novel protein sources. Alam niyo ba yung anay sa Africa, nagbi-build up sila ng anay. Kasi walang makain sa Africa yung mga manok nila. Build up sila ng anay, then i-break nila, tatawagin nila yung mga native chickens lang. Yun ang kinakain nila. Insekto, yung anay, yung mga makikita sa kwan, yun ang mga natural protein sources. Even itong langaw, kinakain nila. Kaya nga, kung may piggery farm ka, dapat mayroon kang alagang pato o itik. Kasi sila yung kakain, yung mga nandoon na langaw. Di ba? Ilan po yung Peking duck niyo, ma'am? Mga nasa 500 heads pa lang. Ay, marami na pala. Milyonaryo na pala kayo. Kasi isang head ng Peking duck is 1,000. Ganun kamahal. Magkano ang benta niyo? 1,000, di ba? O, tingnan niyo. Milyonaryo na yan. Mag-1,000 na siya. Milyonaryo na yan. No? 1,000 per head ng Peking duck po. Okay. Kukunin yung number ni Miss Lisa uli. May bibigay po kami. Aside from that, may bibigay po kami na gumawa po kasi ako ng Jubimin balls na IPR na rin po dito sa DE Bar. Yung multi-nutrient block po para sa kambing, para sa baka, karnero, no? And then, galing po ako ng UP, magkakaroon kami ng trials po doon sa dairy cattle, yung Jubimin balls po natin. Ngayon, naging problema namin ni Lisa, nilalangaw yung balls po namin na ferment and then meron kaming ginamit, no? Gumamit po kami ng liquid yes culture and then read it. And pwede namin i-share sa inyo pati yung pagkukunan. Mura lang po yun. 800 pesos per liter and then 300 pesos per liter. Yung 800 pesos per liter, good for 200 liters. Yung 300 pesos din, good for 200 liters, i-spray mo lang yon. So kung ayaw yun lang mag-ferment, yun na rin yung organic po yun. Kasi yun din ang ginamit po namin, na-research po namin, organic mango production. Na na-present na rin namin dito sa DE Bar last year, na hindi po kami nag-spray ng mangga, kundi gumamit po kami ng liquid yeast culture, na fermented liquid yeast culture po yun. Natural plant food and then yung red eat. So, ibibigay po namin and then pwede po nating puntahan one time bago kami punta ng DE Bar siguro, dadaan po kami ng San Rafael, no? So, yan, nakakatuwa. Then makakaroon tayo ng picture-picture, no? Okay, last question na po. Sino pa po? Sir? Magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Isa po akong aspiring farmer. Nakabili po ako ng property sa Lokban, Quezon. Sa ngayon po, puro palayan po siya.
And then, nung nakita ko po sa Facebook yung advertisement ng Department of Agriculture, nagkaroon po ako ng interest sa duck kasi po, ang talagang gusto ko is agribusiness. Kumbaga, pag-aalaga ng hayop. Na ang una ko po talagang choice was to, kumbaga, mag-ano ng kambing. Kaya lang, sa Lucban, Quezon po, maulan po. Ang sabi ng mga kakilala ko, hindi magandang mag-alaga ng kambing sa Lucban kasi kalahating taon umuulan. And then kanina po, narinig ko po sa lecture ninyo na adjustable lang duck. Pwede po siya sa tuyo at pwede sa basa. Ang tanong ko lang po ganito, gaano po kalaki ang kailangan ng duck para galawan? Kasi po, meron po ako isang area ng property na siya about 1,000 square meter. Pwede na ba yun to start, say, 500 heads or 1,000 heads? Yung isang 1,000 square meter na... Sir is 2.5 square foot per head. Yung layer po na ducks, per feet pala. 2.5 square foot. So, Per head po. per head. Iano ko na lang mamaya. So, ngayon, pwede nating makuhan po yun, ano? Opo. Kaya nga na, isang advantage po ng pag-release ng ducks is lesser space po ang kailangan, no? Pero I would suggest din, sir, malapit lang naman po kayo sa Batangas. I've been to Lucban. Nakapunta na ako sa Lucban one time, no? Nung may project din ng DAIBA. Bali sa, ano po ako malapit na kami sa Laguna Mahay-hay po kami. Ang bali ang Mahay-hay. daan ko, Mahay-hay. Kaya nadadaanan ko po yung sa may Victoria, yung malaking itik doon. Ay, opo. Pero if you would mind, naglista po ka ba kayo sa amin? Kasi pinagpaalam ko naman kay Sir Ricky. Opo. Kasi si Sir Ricky, na-share ko rin yung pagpakuan ko ng mga nutrition, enhance niya, pati yung mga pagpaprocess ng ducks din, na salted eggs, na wala ng kulay, ginagawa na rin po niya. So, sabi ko po, okay lang po ba sir, na i-share ko yung number ninyo? And then, pwede niyo pang sharean. Santo Tomas, Batangas lang po siya. I'll be very happy to visit him. Ay, opo. Talagang, pati si Kwandon, palaging si ating alamin na, palagi sa kanya si Jerry Geronimo. Si Jerry Geronimo Opo. po. Silang dalawang magkapatid. Bata Grabe. pa lang ako, Jerry Geronimo na yun. Opo, kung palaging pumapasyal sa farm ni Opo. Sir Ricky. And then, before coming here, talagang pumunta pa ako sa kanya ng Tuesday. Inabot nga ako ng gabi kasi marami siyang mga natututuhan na in-update niya ako. Doc Joby, ito pa yung natututuhan ko kasi gusto ko i-share ako sa kanya. So, yung part ng sharing ko sa inyo ngayon na-research na niya na pwedeng walang paliguan ng itik. Yun nga po, isa pang Isang kaya lang po research yung... sa outbreak niya yon, breakthrough niya na sabi niya, nakatipid na ako ng maraming tubig, water cost, na hindi na babaho, hindi na malangaw yung farm niya, kasi ang binibigay lang niya, yung inuman ng tubig, ng itik. Noong pumunta ako the other year, may paliguan. Pero yun ang nagbabasa ng buong floor area. Pero ngayon, grabe, wala nang amoy. Yung 12,000 ducks niya, pagpapasok ka, parang walang ducks. Papuntang Mount Clair sa St. Clair Subdivision. Kung alam niyo yung Torres, Gayasaki Torres, dito siya, malapit lang yon. Bibigay ko rin yung address sa inyo. Salamat And po. then pati yung cellphone number niya para makipag-appointment kayo sa kanya. At he's a very good man. Kaya we share each other. Pero noon, umiiyak yon kasi talagang grabe. Nalugi siya ng milyon-milyon. Pero ngayon, he's strong man now. Kaya nga po, salamat sa inyong mga nag-share para sa mga aspiring individuals katulad namin. Isang uling tanong na lang po. Alin po ang mas maamoy? Manok o pato or ducks? Parehong maamoy, depende lang sa Kailangan talaga sa maintenance. Opo, ng pag-aalaga po ninyo. Opo. Pero makikita nyo po doon. Kasi maamoy ang manok pag basa palagi. Maamoy din ang pato pag basa palagi. No? So, pwede po i-address natin yan, sir, if ever. And then, one time, pag mapunta ko ng Chaong, Quezon, saglit kami ng Lucban. Para makita rin namin yung farm ninyo. Opo. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa DAIBAR. Pasalamatan natin ang DAIBAR.
tignan niyo yung lecture series, ano? Nandito yung mga mayayaman na gustong mag-start, magiging duck entrepreneur. At hindi lang ito yung time na makikita po tayo. Take note na one text away lang po ako. Nakuha niyo ba yung cellphone number ko? Pati yung email ad ko po. Pag ibibigay po nila, pero pwede ko na i-dictate yung cellphone number ko. 0908 399 8946. Pero bago po kayo mag-text sa akin, pwedeng pa-mention lang yung pangalan po ninyo, no? And then yung place, no? Anyway, kung group kayo, okay lang. May group din po ako, hindi ko lang memorize. Memoryado ko lang yung smart ko. Kung group kayo, pwede ko kayong tawagan sa group. Okay lang po yon. So, any more questions po, sir? Yes, sir. Supplier po ng ducklings. Okay. So far, si Sir Ricky sabi niya by next year, pero pwede pa rin kayong kumontak kay, taga saan po kayo, sir? Ay, Bulacan, marami dyan sa Bulacan. Si Mayor, marami po sa Bulacan, marami po. Kung ducklings lang, wala kayong problema kasi ducklings. Ang mahirap kung ang bibili niyo, ready to lay ducks. Kasi kung hindi kayo sigurado sa pagbibilhan ninyo, yun lang. Dapat guaranteed po tayo doon. Pero kung di o ducklings, marami po. Yes, ma'am. Sa Kamsur po kayo? Ano? Ay, Pulinaw. Iba yung Dakapsur Bani? I've been to Bani, Dakapsur. Nagpo-promote kami ng kambing doon. Yung mga kambingan doon, ako po yung nagle-lecture, kami ni Lisa. Kung Dakapsur Bani, kung ready to lay ducks po, day old ducklings, mayroon po. Mayroon po doon, yung nagbabalutan hatchery, yun, mag-order lang kayo, 50% down payment, pwede kayo mabentahan. Pero yung ready to lay ducks, wala pa. Yung contact number po pwede po namin maibigay sa inyo. Hindi ko memoryado yung farm ng estudyante ko yon. Taga San Jacinto, Pangasinan. So ngayon, contact again to Miss Lisa. Ibigay niyo po yung number, then forward po namin yung number. Sige. Thank you po. So, kung may mga questions, nakuha niyo na ba yung number ko? 0908-399-8946. Nandyan po. So, maraming salamat po at sana po we will continue to be a blessings, a God blessings to other people, and pag-pray po natin na yung pag-itikan po natin sa Pilipinas ay magiging maunlad na industriya. Thank you po. God bless.